Ang hangin ng Gois ay may amoy ng damong nilantakan ng baka, alikabok ng lupaing tuyot, at ng pawis ng taong hindi humihinto sa trabaho. Sa gitna ng 400 ektaryang lupain iyon, na parang isang berdeng dagat ng damuhang umaalon sa bawat pag-ihip ng hangin, naroroon si Jos Santos, nakasakay sa kanyang kabayong si Thunder. Pinagmamasdan ang pastulan habang sinisinagan ng araw ang kanyang batik-batik na sombrero. Maganda ang takbo ng mga baka ngayon, Thunder, bulong niya sa kabayo, na tila isang kaibigang matagal ng kasakasama sa bawat sulok ng lupain. Isang araw ng Lunes, at tulad ng nakasanayan, maaga siyang bumangon para simulan ang inspeksyon. Walang araw na lumilipas nang hindi niya sinusuyod ang mga lugar na mahalaga para sa kalusugan ng hayop at tanim. Ganyan siyang klaseng lalaki, maingat, tahimik, matatag. Pero sa loob-loob niya, may isang bagay na matagal ng tahimik na kumukulo. Before we start, like and subscribe because there are things here that you need to know before anyone else. Hindi na siya gaya noong bata pa, punang sigasig at pananampalataya. Noon, dinadala siya ng kanyang lola sa simbahan tuwing linggo, kung saan naririnig niya ang kwento tungkol sa mga himala ng Birheng Maria. Ngunit ngayong siya ay isang may edad na lalaki, ama ng 2 kabataan at asawa ni Conseo, ang buhay ay isa ng paulit-ulit na siklo ng utang, gastos, at pagod. Sa kanilang tahanan, may maliit na altar sa sulok ng sala. Nandoon ang imahen ng Our Lady of Aparecida, luma, may mga gasgas na parang binuhay ng maraming henerasyon. Araw-araw, tahimik na binibigkas ni Conseo ang rosaryo sa harapan nito. Diyos, madalas niyang sabihin habang hinuhubad ni Diyos ang kanyang bota sa gabi, magdasal ka naman kahit 1 dekada lang. Hindi lang para sa atin. Para sa mga bata rin. Bukas na lang, Sio. Maaga pa ang trabaho bukas. At tuwing sasabihin niya yon, may bahagyang lungkot sa mata ng kanyang asawa, hindi galit, kundi pag-aalala. Ang kanilang mga anak, sina Carlos, 16 na, at Ana, 14 na, ay lumaki sa piling ng ina nilang deboto. Pero tulad ng kanilang ama, unti-unti ring nalilihis ang atensyon sa panalangin. Ang teknolohiya, ang paaralan, at ang mundo sa labas ay masyadong malakas ang hila. Isang hapon, habang nagpapakain ng baka sa silangang bahagi ng rancho, lumapit si Antnyo, ang kanilang kapatas. Matanda na, humigit kumulang 70 anyos, ngunit alerto pa rin ang galaw at matalim ang mga mata. Boss, tawag nito habang tinatanggal ang sombrero. May kakaiba sa imbakan ng tubig. Hindi na bumababa roon ang mga baka. May problema ba sa tubig? Tanong ni Diyos. Hindi po. Pero may nagsasabing may nakita silang ahas doon. Malaki. Napakalaki. Napataas ang kilay ni Diyos. Sukuri na naman, pabiro niyang tanong. Hindi basta-basta, boss. May nagsabi, mahigit 8 metro raw ang haba. Napatawa si Diyos. Huwag mo sabihin na may ahas na kasing laki ng post ng ilaw. Hindi ngumiti si Antnyo. Wala akong sinasabi kung hindi ko nakita mismo. At nakita ko, boss. 2 gabi na akong hindi makatulog. Biglang lumamig ang ihip ng hangin. Kinagabihan, habang tinatapos ang ilang papel sa kanyang opisina sa loob ng bahay, sinilip ni Diyos ang kanyang asawa. Nandoon na naman siya sa altar, nakaluhod, mga daliri dumadaan sa bawat butil ng rosaryo. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, tinanong niya sa sarili, bakit hindi ko magawa yan ulit? Bago matulog, naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa trabaho. Hindi dahil sa utang. Kakaiba. Parang may mata sa dilim na nakatutok sa kanya. Kinabukasan, nakita niya si Joe, ang batang cowboy, takot na takot habang pauwi mula sa paliguan ng baka. Boss, sigaw nito. Nakita ko na naman yung ahas. Nakatitig lang siya sa akin. Hindi natakot, hindi umalis. Sigurado ka bang hindi lang anino o malaking kahoy? Tanong ni Diyos. Umiling si Joe. Hindi po, boss. Kitang-kita ko ang mga mata niya. Para pong apoy. Pag-uwi niya ng bahay, agad siyang sinalubong ni Conseo. May nararamdaman akong hindi maganda, Diyos. Lalo na sa tubig. Parang may nilalang na nagtatago roon. Tigilan mo nga ako niyan, Sio, tugon niya, biglang inis. Hindi lahat ay milagro. Minsan, natural lang. Ngunit habang lumalalim ang gabi, habang humihina siya sa dilim ng kanilang kwarto, may isang imahe na hindi niya matanggal sa isip. Isang babaeng nakaputi at asul, nakatayo sa tabi ng lawa, nakataas ang mga kamay, habang papalapit ang isang dambuhalang nilalang mula sa tubig. Napabalikwas siya ng bangon.
Basang-basa ng pawis ang kanyang likod. May panaginip ka? Tanong ni Consejo, nagising sa biglang kilos ng asawa. Tumango si Diyos. At hindi ko alam kung bakit parang totoo. Ang kanyang boses ay basag, gaya ng paniniwalang unti-unting gumigising mula sa pagkakatulog. Isang linggo ang lumipas mula sa huling ulat ni Joe tungkol sa dambuhalang ahas. Ngunit sa halip na kumalma ang sitwasyon, lalong naging madalas ang mga kwento, at unti-unti nang naapektuhan ang takbo ng buhay sa sakahan. Boss, sabi ni Maria, ang namamahala sa gatasan, habang humihigop ng kape isang umagang malamig, parang may kung anong bumabagabag sa mga hayop. Ayaw nilang tumabi sa tubig. Ang mga baka ko, halos walang gatas kahapon. Hindi agad sumagot si Diyos. Pinagmasdan niya ang labas ng bintana. Madilim pa, pero may liwanag na ng umaga sa abot tanaw. Ang lupaing minsang nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay tila may nagbabagong enerhiya. Ipagpatuloy mo lang ang routine, tugon ni Diyos sa wakas. Baka may pagbabago lang sa temperatura. Ngunit hindi siya kumbinsido. Sa gabi, bago siya matulog, iniisip niya ang mga ulat. Isang batang guya na hindi makitang muli. Mga hayop na parang may kinatatakutan. Ilang gabi na rin siyang nagigising ng bigla, laging may parehong imahe sa isipan, tubig na kumikislap sa ilalim ng buwan, at mula roon, sumisibol ang anino ng isang nilalang. Sa mga araw na sumunod, dumating pa ang iba pang mga ulat. Boss, sabi ni Antnyo habang tumatakbo papunta sa opisina ni Diyos, 2 baka ang hindi bumalik kagabi mula sa Hilagang Pastulan. Nagtungo kami ng madaling araw para hanapin sila. Isa lang ang nakita namin, patay. At Sir ang tiyan, parang may lumapa. Tumayo si Diyos agad. Dinala mo ba yung bangkay? Nasa likod ng pickup. Gusto mong makita? Naglakad silang dalawa sa bakuran. Nang alisin ni Antnyo ang trapal sa likod ng sasakyan, napakunot ang noo ni Diyos. Ang bangkay ng guya ay may napakalalaking marka ng kagat, parang tinangka itong lunukin buo. Hindi ito gawa ng lobo, bulong ni Diyos. O pusa, dagdag ni Antnyo. Masyadong malinis ang hiwa. At tingnan mo, may baka sa lupa. Ang haba ng guhit sa damuhan, parang may hila sa kanya pababa sa tubig. Hindi na nakakain si Diyos ng tanghalian. Umupo siya sa loob ng kanyang silid at tahimik na sinuri ang mga papel ng hayop, anong araw ito ipinanganak, ano ang huling bakuna, sino ang huling nakakita rito. Hindi siya makapaniwala na umabot na siya sa ganitong punto, nagtitiyak kung may koneksyon ang lahat. Pero sa loob-loob niya, nararamdaman niyang hindi ito simpleng bagay. Kinagabihan, habang nakaupo sa mesa, pinutol niya ang katahimikan. Siyo, sabi niya, nakayuko ang ulo, tawagan mo bukas ang Departamento ng Kalikasan. Kailangan kong magpa-inspeksyon sa tubig. Nagtaas ng kilay ang asawa niya. Akala ko ba'y natural lang yan? Hindi na ito normal. Tahimik si Consejo. Maya-maya, inilapit niya ang kanyang rosaryo kay Diyos. Dalhin mo ito bukas. Hindi mo kailangang maniwala para protektahan ka nito. Hindi siya sumagot pero kinabukasan, nasa bulsa na ng kanyang jacket ang rosaryo. Dumating ang 2 tauhan ng ahensya sa kalikasan 3 araw matapos ang tawag. Dinala sila ni Diyos sa gilid ng reservoir. Habang binabagtas nila ang makitid na daan patungo sa tubig, tahimik ang lahat. Walang huni ng ibon ni kaluskos ng damo. Kakaiba ang katahimikan dito, puna ng isang inspektor. Ganyan na mula nang makita ang ahas, sagot ni Diyos. Parang ayaw ng kalikasan sa paligid nito. Pagdating nila sa gilid ng lawa, agad na naglatag ng gamit ang mga opisyal. Nagkuha ng sample ng tubig, sinuri ang mga damo at kalapit na batuhan. Ngunit pagkatapos ng halos 3 oras, walang resulta. Malinis ang tubig, sabi ng isa. Walang lason, walang abnormal na bakterya. Pero may isa lang akong gustong tanungin, Senhor, dagdag ng isa. Sigurado ka bang hindi ito gawa-gawa lang ng mga tao rito? Tahimik si Diyos. Inilabas niya ang litrato ng bangkay ng guya. Tingnan niyo to. At yung mga markang yan sa lupa. Ipagpalagay natin na gawa-gawa ng tao ang kwento pero hindi yan. Nagkatinginan ang 2 opisyal. Tumango ang isa. Kailangan namin ng dalubhasang trapper. Hindi ito ordinaryong hayop. Tumawag si Diyos sa isang kaibigang kilala sa pagharap sa mababangis na hayop. Kinabukasan, dumating si Matthews, matipuno, may sunog sa balat dahil sa araw, at may 3 sugat na animoy mula sa matandang kalaban.
May narinig na akong kwento tungkol sa lugar na to, bungad niya habang pinupunasan ang kanyang kutsilyo. Pero hindi pa ako nakakakita ng ganitong laki. Nakakita ka na ba ng sukuri na mahigit 8 metro? Tanong ni Joss. Tumawa si Matthews, malamig ang tawa. Kung totoo yan, hindi hayop yan. Halimaw na. Pinili nilang magbantay magdamag. Si Matthews at 2 sa kanyang kasamahan ay naglatag ng kampo malapit sa tubig. Nagdala sila ng mga kamera, traps, at thermal sensors. Si Joss ay nagpabalik-balik, hindi mapakali. 3:00 ng umaga, may tunog sa radyo. Joss, andito si Matthews. Nakakita kami ng galaw sa tubig. Mabilis. Mabigat. Hindi namin nakita ang katawan, pero may aninong mahaba sa ilalim. May panganib ba sa mga tao? Hindi kami lalapit pa. Hindi kami handa para sa ganito. Kinabukasan, wala silang nahuli. Ngunit sa lupaing basa sa gilid ng lawa, malinaw ang guhit ng dambuhalang katawan na dumaan. Ang mga damo ay natapakan, ang mga bato ay naurong. Bumalik si Joss sa bahay na mabigat ang dibdib. Umupo siya sa porch, pinagmamasdan ang katahimikan ng gabi. Biglang lumabas si Consejo, may dalang tasa ng tsaa. Joss, malumanay niyang sabi, ano ba talaga ang pinaniniwalaan mong nangyayari rito? Hindi agad siya sumagot. Pero sa dulo, mahina niyang tugon, hindi ko na alam. Pero parang hindi lang basta hayop ang gumagala rito. Tumango si Consejo. May nararamdaman ako. Gabi-gabi, habang nagdarasal ako ng rosaryo, parang may mataong nakatingin mula sa tubig. Siyo, mahinang tinig ni Joss, may panaginip ako kagabi. Napatingin si Consejo. Tungkol saan? Isang babae. Nakaputi at bughaw. Nakatayo sa gilid ng lawa. Ang ahas ay papalapit sa kanya. Pero hindi siya natakot. Tiningnan niya ito at ang hayop ay huminto. Hindi umimik si Consejo. Nagising ako na parang may kamay na dumampi sa balikat ko. Siya yon, bulong ng asawa niya. Ang mahal na ina. Baka guni-guni lang. Pagod lang siguro ako. Hindi, sagot niya. Sinusubukan kanyang kausapin. At sa gabing iyon, habang nakahiga sa kama, hindi na mapakali si Joss. Nakatitig siya sa kisam, inuulit-ulit sa isip ang imahe ng babae sa panaginip. Ang liwanag na bumabalot sa kanya. Ang katahimikang parang wala sa mundo. 2:00 ng madaling araw, bumangon siya at lumakad papunta sa altar. Tahimik na umupo sa harapan nito. Kinuha ang rosaryo, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, binigkas niya ang mga salitang halos nakalimutan na ng kanyang dila. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Sa labas, sa kalayuan, sa gilid ng reservoir, isang banayad na ihip ng hangin ang gumalaw sa mga damo, parang isang buntong hininga mula sa kalangitan. Joss, gising ka na naman, bulong ni Consejo habang bumabangon sa kama. Hindi ko alam kung natutulog pa ako o gising na, sagot ni Joss, nakatitig sa bintana kung saan lumulusot ang pilas ng buwan. Paulit-ulit ang panaginip, Siyo. Gabi-gabi. Hinawakan siya ng asawa sa balikat. Siya yon. At hindi kanya tinatantanan. Tahimik si Joss. Umuugong pa rin sa tenga niya ang tunog ng tubig na nilalakaran ng babae sa kanyang panaginip. Palagi siyang nakaputit bughaw. Palaging may liwanag sa paligid niya. Hindi siya nagsasalita, pero may ipinaparamdam, katahimikan, kapangyarihan, isang uring pag-ibig na hindi niya kayang ilarawan. Sa panaginip kagabi, lumapit siya ng mas malapit kaysa dati. Nakita niya ang mukha ng babae. Hindi pamilyar, pero hindi rin estranghero. Parang matagal na niyang kilala. Kinabukasan, ang buong bukid ay tila nasa ilalim ng ulap. Hindi dahil sa panahon, kundi sa damdaming bumabalot sa lahat ng naroroon. Ang mga baka ay hindi na umiinom sa lawa. Ang mga kabayo ay nagiging mailap. Ang mga ibon ay bihira nang tumambay sa mga punong dati laging puno ng huni. Boss, sabi ni Maria habang sinusuri ang mga lalagyan ng gatas, kalahati lang ng gatas ang nakuha namin kahapon. Na-check mo ba kung may sakit ang mga baka? Tanong ni Joss. Wala pong sakit. Pero para bang may tinatakasan sila. Lalo na kapag pinapadaan namin sila malapit sa tubig. Ang ibang baka, ayaw na ngang tumawid sa daan. Si Joe, na noon ay palaging masigla, ay hindi na raw natutulog ng mahimbing. Boss, may nakikita ako sa paningin ko, sabi niya habang nagsusuklay ng alikabok sa kanyang sombrero. Parang may anino sa gilid ng lawa.
Hindi tao. Hindi hayop. Basta iba. Kahit si aunt nyo, na palaging praktikal at hindi mapaniwalain, ay nag-iba ang tono. Diyos, matagal na akong nakatira sa lupaing to, pero ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong kilabot. May hindi tama sa paligid. Habang lumalala ang mga pangyayari, lalong lumilinaw ang mga panaginip. Hindi na lang si Diyos ang nakakaramdam. Maging si Consejo, isang gabi, ay biglang umiyak sa kalagitnaan ng dasal. Ano yon? Tanong ni Diyos, takot na baka may masamang balita. Wala. Wala naman akong sakit, sagot niya, nanginginig ang boses. Pero habang nagdarasal ako, nakita ko siya. Nandoon siya. Sa gilid ng lawa. Hindi alam ni Diyos kung paano tatanggapin ang mga sinasabi ng asawa. Bahagi ng utak niya ang gustong isipin na stress lang ito. Imahinasyon. Pagod. Ngunit may isa pang bahagi na hindi na kayang tumanggi. Isang gabi, habang nag-ikot sa pastulan, napansin niyang walang hayop sa paligid. Wala ni isang baka sa damuhan. Sa malayo may tunog ng tubig. Nilapitan niya ito, naglalakad sa gitna ng mga tuyong damo. At doon niya nakita ang anino sa ilalim ng tubig. Gumagalaw. Mabagal. Malaki. Huminto siya sa tabi ng lawa. Hindi siya makagalaw. Biglang sumibol mula sa gitna ng tubig ang ulo ng isang dambuhalang ahas, sukuri, gaya ng iniulat ng kanyang mga tauhan. Tumitig ito sa kanya. Ang mga mata nito'y tila may apoy. Hindi ito takot. Hindi ito gutom. Parang may layunin. At bago pa siya makalapit o makatakbo, isang tila alinggaunggaw ang umalinggaunggaw sa paligid niya, hindi boses, kundi parang tunog na nanggagaling sa hangin, sa lupa, sa puso niya. Sa gilid ng kanyang paningin, muling lumitaw ang babae. Katulad sa panaginip. Sa totoo. Nakaputi, nakabughaw, ang balabal niya'y lumilipad kahit walang hangin. Ang sukuri biglang huminto. At saka ito lumubog. Nang matauhan si Diyos, nakita niyang wala na ang babae. Wala na rin ang ahas. Pero ang tubig, sa gitna ng dilim, ay tila kumikislap ng bahagyang gintong liwanag. Pag-uwi niya sa bahay, gulong-gulo ang kanyang isip. Hinubad niya ang kanyang sombrero, inilapag ang jacket, at naupo sa tabi ng altar. Wala akong iniinom. Hindi ako baliw, bulong niya sa imahen ng Birheng Maria. Pero kung ikaw talaga yon, bakit ako? Maya-maya, lumapit si Consejo, dinala ang isang tasa ng tsaa. Hindi mo kailangang sagutin lahat, Diyos, mahina niyang sabi. Kailangan mo lang maniwala. Paano kung hindi ko kayang paniwalaan ang hindi ko maunawaan? Hindi mo kailangang umintindi para maniwala. Magsimula ka lang sa pagdarasal. Noong gabi ring iyon, si Diyos ay nanaginip muli. Sa panaginip ang babae ay lumapit sa kanya. Ngayon ay hindi na siya tahimik. Diyos, bulong niya, hindi ka nag-iisa. Nagising si Diyos na may luha sa mata. Hindi niya maalala ang lahat ng sinabi, pero naramdaman niya ang kapayapaang hindi galing sa panaginip, kundi sa isang mas malalim na katotohanan. Kinabukasan, habang pinapanood ang mga baka sa pastulan, biglang napasigaw si Joe. Boss! Boss! Ayan na naman siya. Tumakbo si Diyos. Sa gilid ng lawa, nakita niya ang alon ng tubig na bigla ang gumalaw. Ang mga baka sa paligid ay nagtakbuhan, at maging ang mga kabayo ay biglang nag-ingay. Sa gitna ng kaguluhan, muling sumibol ang ulo ng sukuri. Mas malapit ngayon. Mas matindi ang presensya. Napako sa kinatatayuan si Diyos. Hindi siya makagalaw. Para siyang nakapako sa lupa. At muli, sa gilid ng paningin niya may liwanag. Isang babae. Ang kanyang mukha ay hindi na malabo, hindi na panaginip. At sa pagdilat ng kanyang mata, wala na ang hayop. Wala na rin ang babae. Ngunit ang puso ni Diyos ay hindi na katulad kahapon. Ang araw ay hindi pa lubusang sumisikat, ngunit ramdam na agad ang lagkit ng hangin. Isa yung tipikal na umaga ng Setyembre sa Gois, walang ulap sa langit, parang nagbabanta ng araw na magpapaso ng balat. Maagang nagising si Diyos, bumangon nang hindi ginising si Consejo, at dumiretso sa kusina. Habang nilalagok ang mainit na kape, may kakaibang tibok sa kanyang dibdib. Hindi takot. Hindi ka ba? Para bang panawagan? Wala pa ring tunog ng mga ibon. Wala ring hayop na umiimik sa labas. Maging si Thunder, ang kanyang kabayo, ay tila tahimik na naghihintay sa may harapan ng kulungan, parang alam na ang mangyayari.
Nilagyan ni Diyos ng tali ang kabayo at sumampa. Naglakad sila patungong lawa. Walang ibang balak si Diyos kundi suriin ang lugar. Ngunit sa bawat hakbang, mas lalong lumalalim ang pakiramdam na may isang bagay na hindi na niya kayang iwasan. Sa kalagitnaan ng biyahe, napansin niyang kakaiba ang kilos ng mga baka. Karaniwan, sa ganitong oras ay bumababa na ang mga ito sa may ilog upang uminom. Pero ngayon, kahit walang bakod, hindi sila lumalapit. Para bang may linya sa lupa na hindi nila kayang tawirin. Maging si Thunder ay nag-iba ng kilos. Umiling-iling ang kabayo, humihikbi ng mahina, tila nag-aalangan sa direksyong tinatahak nila. Kalma lang, bulong ni Diyos, bagaman siya man ay hindi sigurado kung para iyon sa kabayo o para sa sarili niya. Nang marating nila ang gilid ng lawa, bumaba siya ng kabayo at nagtali sa pinakamalapit na puno. Walang hangin, walang huni, walang anino ng buhay. Para bang huminto ang oras. Lumapit siya sa tubig, mga 50 hakbang mula sa kung saan siya nagpark. Tumigil siya sa may batuhan, pinagmamasdan ang mahinang paggalaw ng tubig. At doon, sa pagitan ng mga alon, nakita niya ito. Isang pag-angat. Isang aninong gumagalaw sa ilalim. At mula roon, sumibol ang ulo ng sukuri, mas malaki, mas makapal, mas nakakatakot kaysa sa anumang hayop na naisip niyang makita sa buong buhay niya. Ang kaliskis nito'y kumikislap sa araw, kulay ginto't chocolate, parang hinubog sa ilalim ng araw. Dahan-dahan itong umusad, ang katawan nito'y dumudulas sa ibabaw ng mga bato, nililinis ang tuyong damo, umaambang papalapit kay Diyos. Hindi siya makakilos. Wala siyang dalang baril. Walang proteksyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ramdam niya ang bigat ng bawat pintig ng puso niya. Ang hangin sa paligid ay tila naging mas mabigat, parang nilulunod siya sa sariling takot. Nais niyang umatras. Tumalikod. Tumakbo. Pero nanigas ang kanyang mga paa. Tila may puwersang humahawak sa kanya sa lupa. At sa mismong sandaling iyon, nang ang halimaw ay ilang metro na lang ang layo, narinig niya ang sarili niyang boses, hindi sa isip, kundi sa labi. Hindi siya nag-isip. Hindi siya nagplano. Mahal na Birheng Maria, iligtas mo ako. Isang sigaw. Isang desperadong panalangin. Isang huling hina ng isang taong handa nang isuko ang lahat. At sa kisap mata, nagbago ang lahat. Ang hangin, na kanina'y mainit at tuyo, ay biglang naging malamig at mabango. May halimuyak ng rosas, mahina ngunit malinaw. May liwanag na sumibol mula sa gilid ng lawa, hindi mula sa araw, kundi mula sa isang presensya. Sa pagitan ni Diyos at ng halimaw, may isang babae. Nakaputing suot, nakabalabal ng bughaw, ang kanyang mga kamay ay bukas, tila nag-aalay ng proteksyon. Ang kanyang presensya ay hindi makalupa. Hindi gawa ng imahinasyon. Ang kanyang mukha ay hindi basta maganda, ito ay banal. Napaluhod si Diyos. Ang kanyang tuhod ay bumagsak sa lupa, ang kanyang kamay ay kusang nagkrus. Umiyak siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa damdaming parang bumalik sa kanyang puso ang isang liwanag na matagal nang nawala. Ang sukuri, na noon ay umaambang umatake, ay biglang huminto. Ang mga mata nito'y lumambot. Ang dila nitong kanina pa kumakampay ay tumigil sa galaw. Dahan-dahan, ibinaba nito ang ulo sa lupa, para bang lumuluhod sa harap ng babae. At ang babae, sa tinig na hindi malakas ngunit puno ng otoridad, ay nagsalita. Diyos, anak kong mahal, huwag kang matakot. Tumaas ang tingin ni Diyos. Ang kanyang puso ay parang umigkas. Alam niyang siya yon. Hindi na niya kailangang marinig pa ang pangalan. Ang boses na yon ay umalingaw sa bawat hibla ng kanyang kaluluwa. Ako ang ina ng lahat ng tumatawag sa akin ng may pananampalataya. Ang nilalang na ito ay hindi kasasaktan, sapagkat nasa ilalim ito ng aking proteksyon. Ang mga salita ay tila yumakap sa kanya, nagpawi ng lahat ng takot. Ang kanyang buong katawan ay tila isinawsaw sa liwanag. Pagkatapos ay humarap ang babae sa ahas. Nilalang ng Diyos, bumalik ka sa kailaliman ng tubig. Huwag mo nang guluhin ang lupain na ito, at ang mga taong tapat na nagsusumikap para sa kanilang pamilya. Humayo kang may kapayapaan. At sa isang iglap, ang dambuhalang sukuri ay nagsimulang umatras. Ngunit higit pa roon, unti-unti itong nawala. Hindi lang lumubog, naglaho. Parang natunaw sa tubig. Ang katawan nito ay nagbago ng anyo, naging liwanag, naging alon, hanggang sa ang lawa ay tila kumislap ng mga pilak at gintong liwanag. Ang tubig ay naging malinaw.
Ang mga bato sa ilalim ay muling nakita. Ang paligid ay tila bumalik sa buhay, mga ibon na muling nag-ingay, mga damo na tumayong parang muling nabuhayan. Tumayo ka, Diyos, wika ng babae. Gumalaw si Diyos, bagaman nanginig pa rin. Tumayo siya, at sa kanyang pagbangon, naramdaman niya ang mga daliri ng babae sa kanyang noo. Isang haplos. Isang paghipo na punang init at liwanag. Ngayong araw, binuksan mo ang puso mo sa pananampalataya. At dahil dyan, nais kong ipagkatiwala sa iyo ang isang misyon. Tahimik si Diyos, nakikinig. Panunumbalikin mo ang panalangin sa mga tahanan. Sa mga pamilya ng bukid. Ipapaabot mo ang aking mensahe sa lahat ng nawalan ng pag-asa. Ipagpapatotoo mo ang aking presensya sa lugar na ito, sapagkat ito ay aking pinili bilang lugar ng grasya. Paano ko ito gagawin, bulong niya? Hindi mo kailangan ng lakas ng mundo. Ang kailangan mo ay panalangin at isang pusong handang magmahal. Lumapit pa siya at ang mukha niya ay halos isang dipa na lang ang layo. Ang mga mata niyang puno ng habag ay tumitig sa kanya. Diyos, ako ay palaging naririto para sa mga tumatawag sa akin. Huwag mong kalilimutan. At sa huling pagkakataon, ngumiti siya. Pagkatapos, ang liwanag sa paligid niya ay unti-unting umangat, umaalon-alon na parang ulap. Sa kanyang pag-alis, parang bituin ang naiwan sa kanyang bakas. Naiwan si Diyos sa gilid ng lawa, nakaluhod, tahimik na umiiyak. Hindi dahil sa takot. Hindi dahil sa himala. Kundi dahil sa pagbabalik ng pananampalataya, ng pagmamahal, ng buhay na may saysay. Ang tubig ay kumikinang pa rin sa sikat ng araw. At sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, tumingin siya sa langit at bumulong. Salamat, Ina. Mabagal ang bawat hakbang ni Diyos pabalik sa bahay. Hindi dahil sa pagod ng katawan, kundi dahil sa bigat ng nangyari. O marahil sa kabaligtaran dahil sa sobrang gaan ng kalooban. Parang lumulutang siya, ngunit ang isip ay isang bagyong hindi niya mapigilan. Paulit-ulit sa kanyang pandinig ang tinig ni Maria, ang liwanag sa kanyang harapan, ang ginintuang tubig, ang dambuhalang nilalang na sumuko sa ngalan ng pananampalataya. Pagdating niya sa harap ng bahay, nandoon si Conseo, tahimik na nakaupo sa may balkonahe, hawak pa rin ang rosaryo. Nang makita siyang bumaba mula sa kabayo, agad itong tumayo, hindi para salubungin siya bilang asawa, kundi para yakapin siya bilang isang saksi ng langit. Diyos, anya, halos pabulong, alam kong may nangyari. Napaluha si Diyos bago pa siya makapagsalita. Walang salita ang sapat. Pero alam na ni Conseo. Nakita ito sa kanyang mga mata. Naamoy sa kanyang balat ang halimuyak ng rosas, at naramdaman sa kanyang presensya ang isang uri ng kapayapaang hindi galing sa mundo. Niyakap siya ni Conseo ng mahigpit, tila ba gustong ipagsama ang lahat ng dasal na inalay niya noon sa katawan ng kanyang asawa. Narinig niya tayo, anya. Sa sala, habang umiinit si Conseo ng tsaa, naupo si Diyos sa harap ng altar. Ngayon lamang niya muling tiningnan ng matagal ang imahen ng Our Lady of Aparecida. Ang parehong mukha, ang parehong mata, ngunit ngayon ay buhay sa kanyang alaala. Hindi ko akalaing ako ang makakakita sa kanya, sabi niya. Hindi ikaw ang pinili dahil ikaw ang pinakabanal, tugon ni Conseo mula sa kusina. Pinili ka niya dahil ikaw ang may pusong naghahanap, kahit hindi mo aminin. Pagbalik niya sa sala, dala ang tsaa at ang kanyang rosaryo, inabot niya ito kay Diyos. Simulan natin ngayon. Dito mismo. Tayong dalawa lang muna. Hindi natin kailangang intindihin ang bukid ngayon. Ang kailangan nating ayusin ay ang loob ng bahay. Tumango si Diyos. Ngayon ay wala ng pagtutol. Wala ng rason. Wala ng pagkaubos ng oras. Sa mismong lugar kung saan dati palamuti lang ang altar, ngayon ay naging dambana ng pagbabalik. Binuksan ni Conseo ang dasal. Bawat butil ng rosaryo ay parang hakbang pabalik sa pananampalataya, pabalik sa tahanan ng Espiritu. Walang himalang nakikita, ngunit may dagundong sa dibdib ni Diyos na tila sinasabi, ito ang simula. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, napansin ni Ana, ang bunsong anak, ang kakaibang kilos ng kanyang mga magulang. Nagdarasal kayo kagabi? Tanong nito, nakakunot ang noo. Sagot ni Diyos kalmado. May nangyari ba? Sabat ni Carlos, tila nais umunawa. Napatingin si Diyos kay Conseo. Tumango ito. May ibabahagi ako sa inyo mamaya, sabi ni Diyos. Pero ngayon, ang hiling ko lang, sama-sama tayong magdasal mayong gabi. Rosaryo lang. Walang obligasyon.
Isang pagkakataon lang. Nagkatinginan ang magkapatid. Hindi tumuto. Hindi rin nagtanong pa. May kung anong seryoso sa tono ng kanilang ama na hindi na nila kinontra. Pagkalipas ng ilang araw, naging regular ang panalangin sa bahay. Sa umpisa, si Diyos ang tila nahihirapan magsalita, bagamat siya ang nag-umpisa. Si Concio ang laging bumubuo ng ritmo. Ngunit makalipas ang 3 gabi, si Carlos na mismo ang nagboluntaryong magdasal ng isang misteryo. Si Ana, nahihiyang magsimula, ay tumatapos ng Hail Holy Queen na may kabisado palang tono. At habang gumaganda ang ritmo ng panalangin, tila sabay na umaayos ang paligid. Napansin ni Maria, ang tagagatas, na bumalik sa normal ang dami ng gatas mula sa mga baka. Hindi lang normal, mas malaki pa kaysa karaniwan. At higit sa lahat, ang mga baka ay tila mas kalmado, mas malapit sa tao, mas masunurin. Boss, sabi ni Maria isang umaga, parang masaya ang mga hayop ngayon. Parang may masarap na pakiramdam sa paligid. Napangiti si Diyos. Nagdasal kami kagabi. Hindi niya kailangang magpaliwanag. Sapat na ang kanyang mga mata. Maging ang pananim ay nagpakita ng pagbabago. Ang mga soybean, na noong mga nakaraang linggo ay tila patay na dahil sa init, ay biglang bumawi. Ang mga dahon ay naging berde, ang mga usbong ay lumaki. Wala namang ulan. Wala ring bagong abono. Ngunit may milagro sa lupa. Si Joe, na ilang linggo ring tahimik at balisa, ay muling naging masigla. Boss, sabi niya habang sinusuyod ang pastulan, ramdam kong wala na yung presensya sa lawa. Parang malinis na ulit ang paligid. At totoo nga. Nang balikan ni Diyos ang lawa, nakita niyang ang tubig ay tila may liwanag, malinaw, walang bakas ng panganib. Ang mga hayop ay bumabalik na upang uminom. Ang mga ibon ay nagsisiliparan. Parang muling binuhay ang kapaligiran. Ngunit higit sa lahat, may pagbabago sa loob ng bahay. Si Carlos, na dati laging abala sa cellphone, ay natutong tumulong sa mga gawaing bahay. Si Ana ay nagkukusa ng ayong tumugtog ng gitara tuwing gabi, pinapatugtog ang mga awit na naririnig nila sa misa. At si Diyos, sa kanyang puso, ay may bagong direksyon. Hindi na siya naguguluhan sa mga desisyong kailangan sa bukid. Hindi na siya padalos-dalos. Hindi na siya nag-iisa. Isang gabi, matapos ang panalangin, naupo si Diyos sa balkonahe. Nilapitan siya ni Concio. Anong iniisip mo? Na hindi pa dito nagtatapos. Hindi lang para sa atin ang lahat ng ito. Alam ko. Parang sinasabi ng puso ko na kailangan kong ikwento ang lahat ng nakita ko. Lahat ng nangyari. Hindi ito para itago. Kundi para ibahagi. Tama ka, sagot ni Concio. Kung hindi mo gagawin, sino pa? Napatingin si Diyos sa langit. Walang ulap. Ang mga bituin ay tila kumikindat sa kanya. Sa kanyang palad, naramdaman niya ang init ng mga butil ng rosaryo. At sa kanyang dibdib, may tinig na hindi niya naririnig, ngunit malinaw niyang nauunawaan. Ang bukid ay pinagpala hindi upang pagyamanin lamang, kundi upang ibahagi ang biyaya nito sa iba. Ngayon, alam na niya ang susunod na hakbang. Mula noong araw na nakita niya ang Birheng Maria sa gilid ng lawa, ramdam na ni Diyos sa kanyang puso na hindi para sa kanya lamang ang karanasang iyon. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo at nakikita niya ang pagbabago sa kanilang tahanan, sa kanilang mga hayop, at sa kanilang lupa, lalo siyang nakumbinsing may mas malaking dahilan kung bakit siya pinili. Kaya isang hapon, nang muling magkatagpo sila ni Roberto, isang kapitbahay na matagal na niyang kilala, ngunit bihira na lamang makausap dahil sa abalang buhay sa bukid, agad niyang naramdaman ang bigat sa mga mata nito. Diyos, sabi ni Roberto, halos hindi makatingin ng diretsyo. Narinig ko ang mga sinasabi ng mga tao. Tungkol sa iyo. Sa bukid mo. Sa lawa. Tahimik si Diyos. Hindi niya alam kung papaano sisimulan. Hindi ko alam kung totoo lahat yon, dagdag ni Roberto. Pero ako'y desperado. May pumapatay ng mga baka sa amin. Hindi namin malaman kung hayop, tao o kung ano. 15 baka sa 2 linggo. Ang mga tauhan ko takot nang lumabas sa gabi. Lumapit si Diyos, tinapik ang balikat ng kaibigan. Hindi mo kailangang maniwala agad, sagot niya. Pero kung nais mong subukan, maaari tayong magdasal ngayon. Sa lawa. Sa mismong lugar kung saan siya nagpakita. Nagkibit balikat si Roberto, parang nahihiyang tinanggap ang alok.
Wala nang mawawala sa kanya, at may kung anong bahagi ng kanyang puso ang gustong maniwala, kahit paano. Nang gabing iyon, pumunta sila sa lawa. Tahimik ang paligid. Si Roberto, bagaman tila alangan, ay sumunod sa bawat dasal ng rosaryo. Hindi pa siya bihasa, ngunit ang tinig niya ay unti-unting tumatag sa bawat butil. Pagkatapos ng panalangin, nakaupo silang dalawa sa batuhan, pinagmamasdan ang kalmadong tubig. May naramdaman akong kapayapaan, bulong ni Roberto. Matagal na simula nang naramdaman ko yan. Ilang araw lang ang lumipas, bumalik si Roberto. Bitbit niya ang kanyang asawa, si Teresa, at 2 anak. Ang kanyang mukha ay ibang-iba. Parang may tinanggal na bigat sa kanyang balikat. Diyos, anya, halos napapaiyak, nawala ang jaguar. Parang biglang nawala. At hindi lang yon, gumaling ang likod ni Teresa. Matagal na siyang may iniinda, pero simula noong umuwi kami mula rito, nawala ang sakit. Ang mga bata, hindi na natatakot. Nagdarasal na kami gabi-gabi. At doon nagsimula ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng mga tao sa bukid ni Diyos. Dumating ang mag-asawang sina Helena at Armando, dala ang kanilang anak na may hika. Isang lola, si Donna Carmen, humingi ng panalangin para sa kanyang apong hindi makalakad. May isang lalaki, si Sue Fernando, lumapit na halos wala ng pananim sa kanyang bukid, sinasalanta ng mga pest na kahit anong abono ay walang epekto. Sa bawat isa, ang sagot ni Diyos ay pareho, magdasal tayo. Sama-sama. At sa bawat dasal, may nangyayaring hindi maipaliwanag. Ang anak ni Helena at Armando, hindi na muling inatake ng hika. Si Donna Carmen ay muling nakitang naglalakad kasama ang kanyang apo sa gilid ng lawa. Si Sue Fernando ay muling nakapag-ani, higit pa sa inaasahan. Nag-umpisa si Diyos ng maliit na grupo ng panalangin tuwing Miyerkules. Sa simula ay 5-6 na tao. Pagkatapos, naging 12. Pagkalipas ng 1 buwan, hindi na kasya sa gilid ng lawa ang mga tao. Nagtayo sila ng mga bangko, naglagay ng ilaw, at gumawa ng isang simpleng altar sa ilalim ng punong kahoy na nakaharap sa tubig. At habang lumalaki ang pagkilos, napansin ito ng simbahan. Isang umaga, dumating si Padre Marcos, ang kura paroko mula sa bayan. Diyos, bati nito, seryoso ang mukha. Narinig ko ang tungkol sa mga pagtitipon dito. Mga himala raw. Mga pagpapagaling. Pagbabago ng buhay. May katotohanan ba ang lahat ng ito? Huwag mong paniwalaan ang mga kwento, sagot ni Diyos. Pumunta ka mismo. Tingnan mo. Pakinggan mo. At manalangin ka. Hindi agad nagtiwala si Padre Marcos. Isa siyang taong makatuwiran, sanay sa teolohiya, maingat sa kung ano ang tinatawag niyang eksesong panrelihiyon. Ngunit hindi rin siya ganap na sarado. Pumayag siyang dumalo sa susunod na pagtitipon. Dumating siya isang gabi ng Miyerkules. Hindi nagsalita. Umupo lamang sa likod. Pinanood niya si Diyos na tahimik na nanguna sa panalangin. Pinanood niya ang mga tao, mga batang umiiyak habang nagdarasal, mga matandang hawak-hawak ang rosaryo na parang hawak ang pag-asa. Pinanood niya ang isang lalaki na nakaluhod buong oras, hindi kumikibo, tanging ang luha ang nagsasalita. Nang matapos ang rosaryo, lumapit siya kay Diyos. Pwede ba akong manalangin dito mag-isa? Tumango si Diyos. Tumagal si Padre Marcos ng halos 1 oras sa harap ng altar. Nakaluhod, walang galaw. At nang siya'y tumayo, may basang linya sa kanyang mga pisngi. Diyos, mahinang tinig niya, may presensya rito. Hindi ko maipaliwanag. Pero totoo. Mula noon, naging kakampi si Padre Marcos. Tuwing linggo, sa kanyang misa sa parokya, isinisingit niya ang mga kwento ng pananalangin sa bukid. Hinikayat niya ang mga tao na bumalik sa rosaryo, na ialay muli ang kanilang mga tahanan sa Birheng Maria. At hindi nagtagal, naging regular na ang kanyang pagbisita sa bukid, kung saan nagsimulang idaan ang ilan sa kanyang pastoral mission. Isang gabi, habang pinagmamasdan ni Diyos ang mga ilaw na mula sa mga flashlight ng mga dumalo, nilapitan siya ni Conseo. Hindi mo ba napapansin? Ano? Ang dating lugar ng panganib ngayon ay naging dambana. Napangiti si Diyos. Mula sa takot, naging pananalig. At sa gabing iyon, habang ang mga butil ng rosaryo ay dumaraan sa kanyang mga daliri, tahimik niyang inalay muli ang lahat, ang kanyang pamilya, ang kanyang lupa, ang kanyang puso, sa ina na hindi siya pinabayaan. Sa bawat linggo, dumadami ang mga paa na humahalik sa damo ng kanilang bukid.
Mula sa ilang magsasaka ng karatig na yon, naging daan-daang bisita ang pumupunta, mga pamilya, matatanda, kabataan, mga pari, mga nanay na may pasan-pasan na sanggol, at maging mga negosyante na dumadayo upang magdasal sa tahimik na gilid ng lawa na minsang kinatakutan. Naging isang landas ng mga luha at panalangin ang dating tinuturing na lugar ng panganib. At sa bawat paanyaya, sa bawat pagkukwento ng himala, naging mas malinaw kay Diyos at konseyo na ang misyon nila ay lumalawak na lampas sa kanilang tahanan, lampas sa kanilang mga kapitbahay, at lampas sa kanilang sariling pagkaunawa. Isang gabi, matapos ang isang pagtitipon na umabot na sa halos 100 katao, habang sila ni konseyo ay nagkukuskos ng mga tasa ng kape na ginamit sa pagtanggap ng mga bisita, tumigil siya sandali at nagtanong, hindi ba dapat may lugar na masagrado para sa kanya rito? Isang lugar na hindi lang para sa panalangin, sagot ni konseyo, hawak pa ang basang tuwalya sa kamay, kundi para sa mga salitang iwan ng mga tao. Para sa mga luha na ayaw nilang iwaglit. Para sa pananampalatayang gustong mag-ugat. At para sa Eukaristya, dagdag ni Diyos, halos pabulong. Iyon ang simula ng balak para sa kapilya. Hindi nila kailangang mag-imbita ng tulong. Nang banggitin ni Diyos sa mga regular na dumadalo ang tungkol sa kapilya, ang mga kamay ay agad na nagtinaasan. Ang isang may-ari ng sawmill ay nagbigay ng kahoy. Ang isang inhinyero mula sa susunod na bayan ay voluntaryong gumawa ng plano. Ang isang binatang mason ay nag-alay ng libreng paggawa. Maging si Joe at Antnyo ay nanguna sa pagbuhat ng mga bato, pagsemento ng lupa, at paglalatag ng mga bangkong yari sa kahoy na kinuha mula sa mga punong itinumba ng bagyo taon na ang nakalipas. Walang engranding seremonya sa simula. Ngunit sa bawat pako na ipinukpok, sa bawat dasal na isinalin sa pawis, lumalalim ang diwa ng banal na layunin. Pagkalipas ng 3 buwan, isang maliit ngunit marilag na kapilya ang tumayo sa tabi ng lawa. Sa loob, isang simpleng altar na yari sa kahoy ng ipil-ipil. Sa gitna nito, isang imahen ng Our Lady of Aparecida, parehong mukha, parehong mata, gaya ng nakita ni Diyos sa araw ng kanyang pagkikita kay Maria. Ang unang misa ay ipinagdiwang ni Padre Marcos sa araw ng pagtatapos ng kapilya. Nagtipon ang halos 300 tao sa paligid. Ang ilan ay nakatayo sa ilalim ng puno. Ang iba'y nakaupo sa damuhan, bitbit ang kanilang mga rosaryo at Biblia. Ipinagdiwang nila ang Eukaristya na parang iyon ang unang misa sa lupa. Walang kuryente. Walang microphone. Tanging tinig, pananampalataya at liwanag ng araw. Matapos ng misa, lumapit si Padre Marcos kay Diyos. Padadalhan kita ng sulat mula sa obispo. Gusto kang makausap ni Dom Francisco. At ilang linggo lamang ang lumipas, isang sasakyang may plaka ng diocese ang dumaan sa bakurang lupa. Bumaba roon si Dom Francisco, matangkad, tahimik, at may matang sanay tumingin hindi lamang sa pisikal, kundi sa espiritual na lalim ng mga tao. Hindi ito ang unang beses na nag-imbestiga si Dom Francisco ng mga ulat ng milagro. Alam ni Diyos iyon. Ngunit sa pagkikita nilang dalawa, walang tanong agad. Tanging yakap at isang simpleng tanong, maaari ba akong magdasal sa lawa? Isinama siya ni Diyos sa kapilya. Doon, sa loob ng halos 2 oras, nanatili ang obispo na nakaluhod, halos hindi gumalaw. Si konseyo, mula sa bintana, ay tahimik na nagdarasal rin. Sa labas, nakatayo ang ilang manggagawa, pinapanood ang eksenang tila humahawak ng kalangitan ang mga segundo. Sa hapon din yon, habang sila'y nagkakape sa may balkonahe, nagsalita si Dom Francisco. Diyos, hindi ko ito masasabi sa ngalan ng buong simbahan, hindi pa. May proseso. May pagsusuri. Ngunit ang puso ko batid kong may tunay na biyaya sa lugar na ito. Ang mga bunga ay hindi gawa-gawa. Ang mga pagbabagong buhay ay hindi peke. At higit sa lahat, ang presensya ng Ina ng Diyos ay naririto pa rin. Nagpatuloy ang araw, ngunit naiwan ang mga salita ng obispo na parang pader na nakaukit sa espiritu ni Diyos. Makalipas ang 2 buwan, isang mamamahayag mula sa Goinia ang dumating. Narinig niya ang tungkol sa kapilya mula sa kanyang tiyahin na dumalo sa isa sa mga misa. Hindi siya dumating bilang deboto. Dumating siya bilang tagamasid, ngunit umalis bilang saksi. Sa loob ng linggo, lumabas sa pahayagan ang artikulo, Isang himala sa serto, pananampalataya, paghilom at panalangin sa bukid ng Gois. Hindi nagtagal, dumagsa ang mga bisita mula sa iba't ibang estado. Mga pamilya mula sa Minas, Tocantins, at São Paulo.
May isa pa ngang dumating mula sa Amazonas, sakay ng 3 eroplano at 2 van, upang ipagdasal ang kanyang asawa na may malubhang karamdaman. Bawat isa ay may bitbit na kwento. Bawat isa ay may bitbit na panalangin. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi nawala si Diyos sa kanyang layunin. Araw-araw, maaga siyang bumabangon upang magdasal ng rosaryo sa kapilya, minsan mag-isa, minsan kasama si Consejo, at madalas ay kasama na ang daan-daang hindi niya kilala ngunit itinuturing na kapwa-anak ng Diyos. Isang gabi, habang pinapanood niya ang pagtakbo ng mga bata sa paligid ng kapilya, lumapit sa kanya si Carlos at Ana. "Itay," sabi ni Carlos, "kapag ako po'y tumanda, gusto ko ring magtayo ng ganito sa sarili kong lupa. Gusto ko pong maging madre," bulong ni Ana, mahigpit ang hawak sa rosaryo. Napaiyak si Diyos. Hindi niya sinabi, pero sa araw na iyon, alam niyang hindi lang niya natanggap ang misyon, naipasa na niya ito sa susunod na henerasyon. Mula sa simpleng panaginip, sa simpleng lalaki, sa simpleng bukid, sumibol ang isang kilusang espiritual. Hindi galing sa lungsod. Hindi inutos ng simbahan. Kundi itinanim ng langit mismo. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo ang kapilya, hindi bilang monumento ng himala, kundi bilang tahanan ng pananampalataya. Isang alaala na ang langit ay bumababa rin sa lupa, kung ang puso ng tao ay bukas sa panawagan ng isang ina. Isang taon na ang lumipas mula noong umagang iyon ng Setyembre, noong unang lumitaw ang liwanag sa gitna ng tubig, at sa harap ni Diyos, ang langit ay bumaba upang hipuin ang lupa. At sa labas ng kanyang bahay, habang pinapanood niya ang pagsikat ng araw mula sa may balkonahe, kapiling si Consejo, at hawak ang parehong rosaryong ginamit niya noong araw na iyon, iniisip niya kung paanong ang bawat butil nito ay naging binhi, at ang bawat dasal, ulan. Ang bukid ay hindi na tulad ng dati. Ang damuhan ay mas lunti, ang mga hayop ay mas maamo, ang tubig sa lawa ay hindi na muling nawala ang kinang nito. Ngunit higit pa sa lahat ng panlabas na pagbabago, ang pinakatunay na himala ay nangyari sa puso ng mga tao. Araw-araw, bago magbukang liwayway, nagsasama-sama ang mga pamilya, manggagawa, at maging mga dumadayong bisita sa kapilya. Ang rosaryo ay naging hininga ng lugar, isang ritmo na bumabalot sa bukirin gaya ng hamog sa umaga. Sa bawat dasal, may bagong pag-asa. Sa bawat ama na muling natutong yumuko sa panalangin, isang pamilya ang muling nagkakaisa. Sa bawat batang natutong mag-sign of the cross, isang angkan ang muling nag-ugat sa pananampalataya. Hindi na bilang tagapagsalita o pinuno, kundi bilang kapwa mananampalataya, naging tagapamagitan si Diyos sa daan-daang lalaking lumapit sa Kanya dala ang kanilang takot, duda, at sakit. "Diyos," sabi ng isang magsasaka mula sa Maranho, "lahat ng ginagawa ko, palaging bigo. Hindi ko alam kung anong mali." "Diyos," iyak ng isang binata mula sa Bahia, "naiwan kami ng tatay ko." Hindi na siya naniniwala sa Diyos. Paano ko siya maibabalik? "Diyos," dasal ng isang ina, "ipagdasal mo ang anak kong lumayo sa bahay. Hindi ko na siya maabot." At sa bawat isa, ang tugon ay isa, magdasal tayo. Hindi siya nagbigay ng himala. Hindi siya nangaral. Hindi siya nagtayo ng relihiyon. Ngunit ang kanyang kamay, laging may hawak na rosaryo. Ang kanyang boses, laging nakalapat sa dasal. At ang kanyang puso, laging bukas sa pagtanggap ng mga sugatan. Isang araw, habang naglalakad siya sa paligid ng reservoir, nakasunod sa kanya si Joe. "Boss," tanong nito, "bakit mo palaging sinasabi na hindi ikaw ang mahalaga dito, kahit ikaw ang dahilan kung bakit nagsimula ang lahat?" Tumigil si Diyos. Pinagmasdan ang tubig. Ang sinag ng araw ay parang sumasayaw sa ibabaw nito. "Dahil hindi ako ang pinili para sa akin," sagot niya. "Pinili ako para sa iba." Ang lahat ng ito ay regalo. Pero ang regalo ay hindi para sa tumanggap lang. Para ito sa lahat ng handang maniwala. Ngunit ang pananampalataya, gaya ng butil ng binhi, ay kailangang itanim. Kailangang diligan. Kailangang araruhin ang puso para tanggapin ito. Kaya sa mga sumunod na buwan, nagsimula siyang dumalaw sa ibang bukid, hindi na para magbenta ng baka o bumili ng binhi, kundi para magbahagi ng dasal. Sa bawat tahanan, sinisimulan niya sa simpleng tanong, "Kailan kayo huling nagdasal bilang pamilya?" Karamihan hindi masagot. Kaya't doon siya magsisimula. Sa isa. Sa ama. Sa ina. Sa anak. At sa bawat tahanang muling nagbukas sa panalangin, parang may apoy na muling nabuhay. Dahil ang tunay na pagsasaka, ang tunay na pag-aani, ay hindi lang sa tanim, kundi sa puso ng tao.
Kaya ngayon, habang umuupo si Diyos sa harap ng kapilya, pinapanood ang mga batang nagtatawanan sa tabi ng puno, ang mga matatandang nagsisindi ng kandila sa loob, at ang mga amang muling natutong magyakap sa kanilang mga anak. Alam niyang ang misyon ay hindi pa tapos. Ngunit ngayon, ito ay hindi na kanya lamang. Ito'y kanila na. Sa bawat pamilyang nagrosaryo. Sa bawat bukid na muling pinabanal. Sa bawat tahanang nagbukas sa pag-ibig ng ina. Kaya kung ikaw na nakikinig sa kwentong ito ay dumaan sa unos, kung ang iyong tahanan ay tila tuyo, kung ang pananampalataya ay parang alikabok na lamang sa iyong altar, ito ang paanyaya. Bumalik ka. Magsimula ka ulit. Kunin mo ang rosaryo. Tawagin mo ang ngalan niya. Hindi mo kailangang maramdaman agad. Hindi mo kailangang magbago agad. Kailangan mo lang simulan. Dahil sa bawat panalangin, kahit papabulong, may pader na bumabagsak. May liwanag na pumuputok sa dilim. Italaga mo ang iyong pamilya sa kalinis-linisang puso ni Maria. Gawin mong tahanan ang iyong tahanan muli, hindi ng ginhawa, kundi ng grasya. At kapag ginawa mo ito araw-araw, kahit hindi mo napapansin, unti-unting lilinaw ang tubig ng iyong buhay. Gagaan ang bigat. Lilinaw ang landas. At sa gitna ng araw na akala mong tapos na ang lahat, maririnig mo ang isang tinig mula sa kalangitan. Anak, huwag kang matakot. Ako'y narito. Dahil ang rosaryo ay hindi lang dasal. Isa itong araro ng kaluluwa. At ang lupa ng pananampalataya, kahit patuyo, ay kayang buhayin ng isang patak ng panalangin. Kaya ngayon, habang ang araw ay sumisikat sa lawa na minsang naging pugad ng takot, at ngayoy dambana ng pananalig, si Diyos ay muling yumuko sa panalangin. At sa bawat bigkas niya ng Aba Ginoong Maria, alam niyang may bagong pamilya, sa malayo man o malapit, na muling naglalakad pabalik sa liwanag. Dahil sa lupa ng Diyos, ang bawat rosaryo ay ani ng himala. If you've made it this far, leave a like and subscribe because news like this, you should be the first to know.